Easter Sunday noon taong 1975, nagsimula ang araw bilang isang karaniwang pagdiriwang para sa pamilyang Rupert. Ngunit hindi naglaon ay nauwi ito sa isang bangungot na kilala ngayon bilang isa sa pinakamalupit at pinakamadugong pamamaslang sa loob ng isang pamilya sa kasaysayan ng Amerika. Manatiling nakatutok habang ating himay-himayin at suriin kung paano nagawang patayin ng isang tila walang muwang na lalaki ang 11 na miyembro ng sarili mismo nitong pamilya. Krimen X-Files. Si James Rupert ay isinilang noong ika-29 ng Marso taong 1934 kina Charity at Leonard Rupert. Lumaki siya sa Hamilton, Ohio kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Leonard Jr. Ngunit malayo sa pagiging payapa ang kanilang munting pamilya. Si Leonard Sr. kasi, ang ama ng tahanan, ay kilalang may marahas na pag-uugali. Isang ugaling nagdulot ng matinding takot at hirap sa kanilang pagkabata. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil si Charity, ang ina ng mga bata, ay hayagang pinaparamdam na may mas paborito ito sa kanyang mga anak. Simula kasi pagkabata, mas pinapaboran niya ang mas matalino nitong anak na si Leonard, habang si James ay madalas mapag-iwanan. Lumaki si James sa isang mapang-api at malamig na kapaligiran at madalas marinig mula sa sarili nitong ina na sana'y hindi na lang siya isinilang sapagkat ang talagang nais talaga nito ay isang anak na babae, hindi siya. Tulad ng inaasahan sa isang batang lumaking salat sa pagmamahal ng magulang, labis itong nakaapekto sa tiwala sa sarili ni James Rupert. Lumaki siyang mapag-isa, isang tahimik at may itinatagong anyo ng sugat mula sa kanyang pagkabata. Ang kapabayaan ng kanyang mga magulang ay paulit-ulit na nagdulot ng pinsala sa kanya. Kabilang na ang sapilitang pag-aalaga ng kanyang ama ng mga manok sa paligid ng kanilang tahanan na kalaunay naging sanhi ng matinding allergy ni James sa kanyang mga balat. Ngunit sa kabila ng malinaw na epekto nito sa kanyang kalusugan, halos wala silang ipinapakitang malasakit dito. Patuloy silang nag-aalaga ng mga manok na para bang walang halaga ang kapakanan ng kanilang sariling anak. Isa itong tahimik na pahiwatig ng pagwawalang bahala at isang paunang anino ng mas madilim pang mga pangyayari na parating. Pagsapit ni James Rupert sa edad na 12 noong 1947, lubhang nagkasakit ang kanyang ama at kalaunan ay pumanaw dahil sa tuberculosis. Subalit hindi pa rito nagtapos ang kanyang mga araw ng pagdurusa. Sa halip, lalo lamang itong lumala. Agad na pumalit ang kanyang nakakatandang kapatid sa papel ng ama, ngunit hindi upang gumabay kundi upang lalo pang gipitin si James. Dahil sa tuloy-tuloy na pang-aapi sa loob ng tahanan, lubhang naapektuhan ang kanyang performance sa pag-aaral. Malayo sa katalinuhan at kumpiyansa sa kanyang mga kapatid. Walang kaibigang maaasahan ni kahit sino mang makikinig sa kanyang saloobin. Napilitang harapin ni James ang lahat ng kalungkutan at hirap ng mag-isa. Si Charity, ang ina, ay nananatiling malamig at walang pakialam. Tila ba walang hindi man lang napapansin sa pag-aaral ng kanyang anak. Sa bahay ay may pangapi, sa paaralan ay may panunukso, at sa kanyang katahimikan ay naroon ang unti-unting pagkawasak ng kanyang loob. At sa edad na 16, hindi na kinaya ni James ang lahat. Kumuha siya ng mga kumot mula sa kanilang bahay at sinubukang wakasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti.
Ngunit tulad ng marami sa kanyang mga hangarin, hindi ito nagtagumpay. Isa lamang itong tahimik na sigaw ng isang kaluluwang matagal nang naghihingalo sa loob. Ang pangyayaring ito ay naging mahalagang punto sa buhay ni James Rupert. Dito tuluyang huminto ang anumang pagsisikap niyang ayusin ang kanyang kinabukasan. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran bilang mababa at hindi ka nais-nais na anak. Mula noon, wala na siyang ginawang hakbang para baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ito rin ang una at tanging pagtatangka niya sa pagpapakatiwakal. Hindi na nakapagtataka na sa paglipas ng mga taon, lumalim ang galit ni James sa kanyang ina at kapatid. Pagsapit ng kolehiyo, si James ay may taas na 5'6" at may bigat na 135 lbs. Tila pangangatawan na sumasalamin sa kanyang panloob na kahinaan. 2 taon lamang siyang nagtagal sa kolehiyo bago tuluyang sumuko. Samantala, muling nalampasan siya ng kanyang kapatid na si Leonard Jr. na nagtapos bilang isang electrical engineer. Isang tagumpay na higit pang pinatatag ng buong suporta ng kanilang ina. Ang kinikimkim na sama ng loob ni James kay Leonard Jr. ay lumalim pa tungo sa mapanganib na antas nang pakasalan nito si Alma, isang dating kasintahan ni James na hindi niya kailanman nakalimutan ni iniwan sa kanyang damdamin. Sa mga sumunod na taon, ang pagkakaugnay ni Alma sa kanyang kapatid ay madalas itinuturong isa sa mga motibong nagtulak kay James tungo sa isang madugong pagwawala. Unti-unting nararamdaman ni James Rupert na tila buong mundo ay laban sa kanya. Sa kanyang paningin, wala nang saysay ang pakikibaka. Tinanggap niya ang isang buhay na payak, walang saysay at salat sa layunin. Bilang pagsuko sa kanyang mga pangarap, nagsanay siya upang maging isang draftsman. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang walang trabaho sa halos buong bahagi ng kanyang buhay. Dahil dito, wala siyang ibang naging opsyon kundi manatiling nakatira sa bahay ng kanyang ina kung saan madalas siyang nanghihiram ng pera mula kay Charity at kay Leonard Jr. Samantala, kabaliktaran ng kanyang kalagayan ay nagtagumpay si Leonard Jr. Hindi lamang siya natanggap sa General Electric bilang empleyado, kundi nagawa rin niyang bumili ng sariling bahay sa Fairfield. Doon siya nanirahan kasama si Alma at ang kanilang 8 anak, sina Leonard III, 17 years old, Michael, 16, Thomas, 15, Carol, 13, Anne, 12, David, 11, at Teresa, 9 gulang at ang bunsong si John na nooy 4 gulang pa lamang. Isang masayang larawan ng isang pamilyang buo at matagumpay. Isang larawang araw-araw na nagpapaalala kay James ng lahat ng bagay na hindi niya kailanman nakamit. Marahil dala ng matinding pagkadismaya sa kanyang buhay, unti-unting nahumaling si James Rupert sa mga baril. Sa kanyang koleksyon ay kabilang ang isang .357 Magnum, 2.22 na handgun at isang .22 na rifle. 2 bagay ang naging bahagi ng kanyang araw-araw na ritual, pag-inom at pag-eensayo sa pagbaril sa target. Ang alak ang naging takbuhan ni James, isang pansamantalang lunas sa lason ng kapaligirang kanyang ginagalawan at isang paraan upang manhidin ang paulit-ulit na pakiramdam ng pagiging walang kwenta. Habang siya'y tumatanda at nananatiling walang hanap buhay, lalo lamang siyang naging pabigat sa kanyang ina. Si Charity sawang-sawa na sa bisyo ng anak at siya ay nagbanta na palalayasin siya kung hindi siya magbabayad ng upa. Ngunit si James ay wala nang kakayahang bayaran ang kahit anong halaga.
Naubos ang kanyang ipon sa pagbagsak ng stock market noong 1973 at 1974. Wala na siyang mapanghahawakan. Ang akala ni Charity, ang banta ay magtutulak sa kanyang anak upang bumangon at itama ang landas nito. Ngunit hindi niya namamalayang lalong nalalapit si James sa isang mapanganib na hangganan. Sa ilalim ng anino ng nalalapit na pagpapaalis, nagsimula ng mabuo ang puwersang matagal nang naiipon, isang katahimikang naghahanda na sa pagputok. Isang araw habang bumibili ng bala, nagtanong si James Rupert tungkol sa mga silencer, isang nakakabahalang pahiwatig ng kanyang mga iniisip. Ngunit sa huli hindi niya itinuloy ang pagbili. Pagsapit ng ika-29 ng Marso taong 1975, tumuntong siya sa edad na 41 at sa mismong araw ng kanyang kaarawan, nakita si James sa tabing ilog ng Great Miami River sa Hamilton, nagpapaputok ng baril sa mga lata. Bagamat sa unang tingin ay tila isa lamang itong libangan, isang senyales na marahil ito ay paghahanda para sa isang pinakamadugong gabi sa kasaysayan ng Hamilton, Ohio. Kinagabihan ay naglalakad si James at napadpad sa isang bar na tinatawag na 19th Hole Cocktail Lounge. Doon ay nakilala niya si Wanda Bishop, isang 28 taong gulang na ina ng 5 anak na nagtratrabaho sa nasabing lounge. Sa kalasingan at bigat ng loob, ibinunyag ni James na siya'y pinagbabantaan ng kanyang ina na palalayasin kung hindi siya makakahanap ng trabaho upang bayaran ang kanyang bahagi sa renta. Ayon kay James, sinabi raw ni Charity na kung kaya niyang gumastos para sa alak, dapat ay kaya rin niyang bayaran ang upa. Isang tila ordinaryong pag-uusap sa bar, ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon ay may nakatagong bagyong hindi na kayang pigilan. Ayon kay Wanda, paulit-ulit na sinasabi ni James na kailangan niyang humanap ng paraan upang maresolba ang kanyang problema. Nanatili siya sa 19th Hole Cocktail Lounge hanggang alas 11 ng gabi bago umalis. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik rin siya at ipinagpatuloy ang pag-inom hanggang sa isara ang bar bandang alas 2:30 ng madaling araw. Nang tanungin siya ni Wanda kung may nangyari na bang solusyon sa kanyang suliranin, mariin lamang ang tugon ni James na hindi pa daw sa ngayon. Kinabukasan, linggo ng pagkabuhay, hindi maganda ang pakiramdam ni Charity. Sa halip na tanghalian, tinawagan niya si Leonard Jr. upang imbitahan siya at ang kanyang pamilya sa hapunan ng Easter sa kanilang tahanan sa 635 Minor Avenue. Pagdating nina Leonard Jr. at Alma, agad namang sumali ang mga bata sa Easter egg hunt sa labas ng kanilang bahay. Samantala, si James ay mahimbing pang natutulog sa loob. Nagpapahinga mula sa matinding hangover na dulot ng pag-inom ng nakaraang gabi. Tahimik ang paligid, wala ni isa mang nakakahiwatigan ng unos na paparating. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, nagising si James at sa mga oras na iyon, nasa loob na ng bahay ang lahat upang ipagpatuloy ang pagdiriwang. Habang si Charity ay abalang naghahanda ng sloppy joes para sa pamilya. Tinulungan siya ni Alma sa pag-aayos ng mga ito. Samantala, nakikihalubilo si James sa kanila saglit bago umakyat muli sa itaas upang kunin ang mga baril. Ang .357 Magnum, 2.22 handgun at isang rifle. Ang orihinal niyang plano ay pumunta sa isang shooting range upang doon ilaan ang natitirang bahagi ng kanyang araw. Ngunit bago pa siya makaalis, sinanong siya ng kanyang kapatid, "Kumusta ang Volkswagen?" Isang tanong na maaaring wala namang masamang intensyon, ngunit para kay James, iyon ay isang panunukso. Isang tusong paalala ng kanyang mga kabiguan at ng malaking agwat sa pagitan ng kanyang buhay at ng tagumpay ng kanyang kapatid.
Sa isang iglap, ang tanong na iyon ay naging mitsa ng isang matagal nang kinikimkim na puot. Sa halip na tumulay sa shooting range gaya ng kanyang plano, gumawa si James ng isang biglaang desisyon, isang hakbang na tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang buhay at nagbura sa buhay ng 11 tao. Bandang 6:00 ng gabi, nagsimula ang walang awang pamamaril. Sa kusina, sina Charity Leonard Jr. at Alma, ang kanilang anak na si David at mga anak na babae na sina Teresa at Carol ang unang naging biktima ni Rupert. Sunod-sunod ang mga putok, mabilis, walang pag-aalinlangan. Tinamaan sa dibdib ang karamihan, ngunit si Charity, ang ina niyang minsan ay nagsabing hindi siya kailanman ginusto, ay tinamaan sa ulo. Tumalon ito upang pigilan ang kanyang anak, subalit huli na ang lahat. Pagkatapos ng pamamaril sa kusina ay lumipat si James sa sala. Doon niya pinaputukan ang mga pamangking sina Anne, Leonard III, Michael at ang bunsong si John. Ngunit hindi siya tumigil sa unang putok. Isa-isa niyang nilapitan muli ang bawat katawan at sa malamig, sistematikong paraan muling binaril ang lahat upang tiyakin na wala ng hihinga. Kung may narinig pa siyang ungol o pagdaing, agad niyang binabaril sa ulo. Walang sino man ang nakaligtas. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang tahanan sa 635 Minor Avenue ay naging isang tahimik na libingan. Ang buong karumal-dumal na pangyayari ay tumagal lamang ng wala pang 5 minuto. Huminto lamang si James Rupert sa gitna ng pamamaril upang mag-reload ng bala. Sa kabuuan ay nagpaputok siya ng 44 na beses at sa mga iyon ay tumama sa kanyang mga biktima. Matapos tiyaking wala ng buhay ang sinuman sa loob ng bahay, naupo si James sa gitna ng mga katawan ng kanyang pamilya. 3 oras siyang nanatili roon, tahimik, halos walang emosyon, habang iniisip ang posibilidad na pagpapakamatay. Ngunit sa huli napagdesisyonan niyang huwag ituloy ito sapagkat para sa kanya, ito ay isang mortal na kasalanan at ayaw niyang iyon ang maging huling gawa niya sa mundo. Makalipas ang 3 oras ng katahimikan sa gitna ng bangkay ng mga minamahal niyang pamilya, kinuha niya ang telepono at tumawag sa 911. Sa malamig at kalmadong tinig, sinabi niya sa dispatcher na may naganap na pamamaril. Habang bumababa ang gabi at ang huling hininga ng kanyang mga kamag-anak ay tuluyang naglaho. Si James ay nanatiling nakaupo sa sopa. 3 hanggang 4 na oras pa ang lumipas bago niya tuluyang tawagan ang pulis at tahimik na sinabing, may nabaril. Walang sigaw, walang luha. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa tahanan. Isang tahanang minsang puno ng buhay, ngunit ngayoy pinaghaharian ng kamatayan. Pagdating ng mga pulis ilang minuto matapos ang tawag, si James Rupert mismo ang sumalubong sa kanila sa pintuan. Sa unang tingin, wala silang nakitang ni katiting na sinyales ng karumal-dumal na krimen. Si James na mababa ang tangkad at may makakapal na itim na salamin ay malayong malayo sa tipikal na anyo ng isang mamamatay tao. Ngunit sa pagpasok ng mga opisyal sa loob ng bahay ay bumungad sa kanila ang isang eksenang hindi kailanman mabubura sa kanilang alaala. Isa sa mga rumispondeng pulis ay nag-ulat na hindi pa niya kailanman nasaksihan ang ganitong klaseng tagpo. Isang eksenang napaka-brutal, napakasuklam kaya't kinakailangan niyang tumakbo sa gilid upang maisuka ang kanyang kinain. Napakaraming dugo ang lumaganap sa sahig. Umagos ito sa pagitan ng mga siwang ng kahoy at bumagsak pababa sa basement na para bang ang buong bahay ay dumaranak ng dugo. Halos wala ring senyales ng pakikipaglaban sa loob ng bahay, maliban sa isang basurahang nakataob,
Isang tahimik na patunay na walang sino man sa pamilya ang nakapaghanda sa trahedyang dumating. Ang kanilang mga huling sandali ay dumaan sa isang iglap, tahimik, mabilis at walang pagkakataong makalaban. Ang katahimikang bumalot sa tahanan ay isa ng bangungot na hindi na magigisingan pa. Nang maiparating sa Hamilton Police Department ang nakakagulantang na natuklasan, agad nilang kinordon ang buong lugar gamit ang police tape. Mabilis na nagtipon ang mga tao sa paligid, mga kapitbahay at residente ng munting komunidad na matagal nang nakakakilala sa pamilyang Rupert bilang isang maayos at mapagmahal na pamilya. Ngunit ang kanilang pagkabigla ay mas lalo pang lumalim nang mapagtanto nilang ang tahimik, matulungin at mapagkumbabang lalaking kilala nila sa buong buhay nila na si James Rupert mismo ang naging likod ng malagim na krimen. Ang unang bangkay na inilabas mula sa loob ng bahay ay ang kay John, ang bunsong anak. Mula sa ilalim ng puting telang tumatakip sa kanyang katawan, lumilitaw pa ang maliliit niyang sneaker, isang paalala ng inosenteng buhay na walang awang binawi. Unti-unting bumalot ang bigat at takot sa paligid habang isa-isang inilalabas ang 11 stretcher. Bawat isa may kargang katawan ng isa sa mga miyembro ng pamilyang minsay puno ng buhay. Ang karumal-dumal na eksena ay nakakulong lamang sa 2 silid ng isang payak na 2 palapag na tahanan sa Hamilton. Ang tahanang tinitirhan ni James kasama ang kanyang ina. Sa loob lamang ng 2 kwartong iyon, nakahandusay ang 11 bangkay. Ang kanyang ina, ang kapatid niyang si Leonard Jr., si Alma at ang kanilang 8 anak. Ang pinakamatanda ay 17 taong gulang at ang bunso, isang batang lalaki na 4 na taong gulang pa lamang. Isang pamilyang tuluyang binura sa mismong lugar kung saan sila dapat ay ligtas. Si James Rupert ay inaresto sa 11 bilang ng aggravated homicide. Bagamat kilala siya sa komunidad bilang isang mahiyain ngunit matulunging lalaki, naging tahimik at hindi nakipagtulungan si Rupert sa mga otoridad. Tumanggi siyang sagutin ang kahit anong tanong mula sa mga investigador, kaya't nahirapan ang mga ito na matukoy ang tunay na motibo sa likod ng malagim na krimen. Mula pa sa simula, malinaw ang naging pahiwatig ni Rupert. Binabalak niyang gamitin ang dipensang insanity o pagkabaliw. Samantalang naniniwala naman ang mga taga-usig na matagal nang plinano ni Rupert ang pagpatay upang makuha ang tinatayang $300,000 na halaga ng pamana mula sa kanyang ina at kapatid, kasama ang kanilang mga ari-arian at iba pang mga asset. Ayon sa kanilang pananaw, layunin ni Rupert na umamin ng kasalanan, ngunit gamitin ang plea of insanity upang sa halip na mabilanggo habang buhay ay ipasok lamang sa isang court-appointed psychiatric facility. At kapag siya'y idineklarang ligtas ng palayain, sa kanya maaangkin ang pamana na iniwan ng mga taong siya mismo ang pumuksa. Isang malamig na plano, tahimik, maingat at puno ng pagkakakalkula. Sa ilalim ng tila inosenteng anyo ay naroon ang isang lalaking kayang sirain ang lahat alang-alang sa kontrol, galit at kasakiman. Ang kasong ito ay humantong sa 2 high-profile na paglilitis. Sa unang paglilitis, inamin ni James Rupert na siya ang pumatay sa kanyang buong pamilya, ngunit iginiit niyang siya ay walang kasalanan dahil sa insanity o pagkabaliw. Siya ay kinatawan ni Attorney Hugh D. Holbrook na naging labis ang dedikasyon sa kaso. Sa katunayan ay siya mismo ang gumastos upang kumuha ng mga psychiatrist at psychologist mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang suportahan ang insanity plea ni Rupert. 2 sa mga psychiatrist na kinuha ng depensa ay nagbigay ng testimonya na si Rupert ay may paranoia at mga delusions of persecution.
Paniniwala na siya'y pinag-uusig o tinutugis ng anilay nag-ugat sa pisikal at emosyonal na pananakit na naranasan niya noong bata pa siya mula sa kanyang nakakatandang kapatid. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang trauma mula sa mga pambubugbog na iyon ay unti-unting sumira sa kanyang katinuan hanggang sa hindi na raw niya makontrol ang kanyang mga kilos noong mismong araw ng krimen. Ang dipensang ito ay nakabatay sa ideya na ang krimen ay hindi bunga ng malay o sinadyang pagpaplano, kundi ng isang matagal ng pagkasira sa pag-iisip, isang anyo ng matinding sakit na dulot ng mga sugat mula sa nakaraan. Ang psychiatrist mula sa Harvard University na si Dr. Lester Grispoon ay nagbigay ng kanyang expert opinion sa kaso. Ayon sa kanya, kung mas marami pa raw ang naroroon sa bahay noong araw ng pagbatay, malamang ay pinatay rin sila ni James Rupert. Isang pahayag na lalong nagpatibay sa argumento na ang krimen ay hindi bunga ng malinaw na motibo kundi ng insanity o kawalan ng katinuan. Di naglaon si James Rupert ay kinasuhan at nilitis sa kasong 11 pagpatay. Sa depensa, iginiit ng kanyang abogado na ito ay nasa ilalim ng psychotic rage, isang matinding pagputok ng galit dulot ng mental disorder, kaya't hindi siya maituturing na may malice aforethought o sinasadyang pagpatay. Sa halip na litisin ang kaso sa harap ng isang hurado, pinili ni Rupert na ang kanyang paglilitis ay iharap sa 3 hukom, subalit siya ay maling naipaalam. Akala niya ay kinakailangang magkaisa ang 3 hukom sa kanilang desisyon upang siya ay hatulan. Isang pagkakamaling maaaring nakaapekto sa kapalaran ng kanyang kaso. 2 sa 3 hukom ang naghayag na si Rupert ay nasa matinong pag-iisip at hinatulan siya sa 11 bilang ng aggravated murder. Siya ay sinintensyahan ng 11 sunod-sunod na habang buhay na pagkakakulong. Sa kabutihang palad para kay Rupert noong taong 1975 ay ipinatigil ng Estados Unidos ang pagpataw ng parusang kamatayan kaya't nailigtas siya mula sa posibleng bitay. Ngunit ang 3 hukom mula sa Hamilton County, si Judge Fred Kramer ay nagbigay ng salungat na opinyon. Pinapaniwalaan niyang si Rupert ay baliw. Pagdating ng taong 1977 hanggang 1978, ipinasya ng Korte Suprema ng Ohio na nagkaroon ng mistrial o maling proseso sa paglilitis dahil hindi malinaw sa mga hukom kung kailangan ba nilang magkaisa sa desisyon o sapat na ang mayorya. Dahil dito pinagkalooban si Rupert ng panibagong paglilitis na ilipat sa lungsod ng Findlay, Ohio, sapagkat napatunayang hindi siya nakatanggap ng patas na paglilitis sa Hamilton. Noong Hulyo 23, 1975, nagsimula ang panigbago. Noong Hulyo 23, 1975 ay nagsimula ang panibagong paglilitis. Muling iginiit ni Rupert at ng kanyang panig ang insanity plea na siya'y wala sa matinong pag-iisip noong naganap ang mga krimen. Noong Hulyo 23, 1975 ay nagsimula ang panibagong paglilitis. Muling iginiit ni Rupert at ng kanyang panig ang insanity plea na siya'y wala sa matinong pag-iisip noong naganap ang krimen. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matibay ang naging pagdinig ng prosekusyon sa pangunguna ni John Holcomb. Iprinisenta nila ang 29 na saksi at higit sa 200 na ebidensya sa korte na bumuo ng isang malinaw at malalim na argumento. Ipinunto ni Holcomb na ang interes ni Rupert sa mga silencer, ang paulit-ulit niyang pag-eensayo sa pagbaril at ang mga binibitawan niyang salita tungkol sa kanyang ina bilang isang problemang kailangang lutasin ay pawang mga indikasyon ng isang maingat at sinadyang plano ng pamamaslang. Lalo na't isinagawa ang pamamaril sa oras na nagsimula ng tumunog ang kampana ng simbahan. Isang taktika upang maikubli ang tunog ng mga putok
at maiwasang makarating agad ang mga otoridad. Ayon pa sa prosekusyon, sadyang pinili ni Rupert ang insanity plea upang maipadala siya sa Lima State Mental Hospital kung saan posibleng ideklarang muli siyang nasa matinong pag-iisip, paglaon. Sa gayong paraan, maaari niyang maangkin ang iniwang mana ni na Leonard at Charity na umaabot sa $300,000, isang bagay na hindi niya makukuha kung tuluyang mapapatunayang siya ay may sala sa kasong pagpatay. Dahil sa matibay at detalyadong pagbuo ng kaso ng prosekusyon, muling hinatulan si Rupert ng 11 sunod-sunod na habang buhay na pagkakulong. At noong 1982, makalipas ang ilang taon, muling binigyan ng pagkakataon si Rupert na humarap sa panibagong paglilitis sa bisa ng apela. Sa pagkakataong ito, matagumpay na napaniwala ng kanyang abogado ang hurado na siya ay dapat bigyan ng insanity plea. Siya ay nahatulan ng 2 bilang ng first-degree murder para sa kanyang kapatid at ina, ngunit napawalang sala sa 10 kaso ng pagpatay dahil sa kawalan ng katinuan sa oras ng krimen. Ang tanging kamag-anak na dumalo sa paglilitis ay si Edna Alge, ina ni Alma. Itinuro niya si Rupert bilang may pananagutan sa 13 pagkamatay, kabilang ang kanyang asawa na nagpakamatay 3 taon matapos ang trahedyang naganap noong linggo ng pagkabuhay, pati na rin ang isang hurado na bumagsak sa gitna ng paglilitis at pumanaw dahil sa atake sa puso. Nang pumanaw si Edna, nakaukit sa kanyang lapida na siya ay nauna ng sinundan ng 8 apo sa hukay. Sa edad na 48, si Rupert ay ipinagkatiwala sa pangangalaga ng Ohio Department of Rehabilitation and Correction at nakapiit sa Franklin Medical Center sa Columbus, isang pasilidad na nagsisilbing kulungan at medikal ng sentro para sa mga bilanggo. 13 taon ang lumipas at sa edad na 61, muling pinagkalooban si Rupert ng pagdinig para sa parol ng State Parole Board, ngunit ito ay tinanggihan. 2 pang pagdinig ang sumunod, isa noong 2005 at isa pa noong 2015. Sa lahat ng mga pagdinig na ito, mariin siyang tinanggihan ng board. Sa kanyang huling pagdinig noong 2015, naglabas ng pahayag ang parole board ng Allen Oakwood Correctional Institution na si Rupert ay hindi karapat-dapat palayain dahil sa kanyang negatibong asal sa loob ng bilangguan, pati na rin sa matinding pagtutol ng komunidad laban sa kanyang posibleng paglaya. Makalipas ang 7 taon ay pumanaw si Rupert sa edad na 88 dahil sa natural na sanhi ng kamatayan, matapos ang halos 5 dekada na pagkakapiit. Ang lalaking bumaril at pumatay sa 11 miyembro ng kanyang sariling pamilya noong Pasko ng pagkabuhay taong 1975 ay sa wakas pumanaw na rin. Naitala ng Franklin Medical Center sa Columbus ang kanyang kamatayan at ayon sa ulat ng Hamilton Journal-News, ito ay dahil sa natural na sanhi. Inilibing ang pamilyang Rupert sa Arlington Memorial Garden sa Cincinnati, Ohio. 1 taon matapos ang karumal-dumal ng pamamaslang, binuksan sa publiko ang kanilang bahay. Ipinagbili sa isang auction ang mga gamit ng pamilya at tinakpan ng carpet ang mga sahig na kahoy sa mga bahagi kung saan mahirap tanggalin ang mga mansya ng dugo. Kalaunan, inupahan ang bahay ng isang pamilyang walang kamalay-malay sa madilim nitong kasaysayan. Ngunit nang malaman nila ang nangyari doon, agad silang lumipat. Nagreklamo sila sa mga kakaibang tinig at mga ingay na hindi maipaliwanag. Hanggang sa ngayon, nananatiling may naninirahan sa bahay. Sa kasalukuyan, ang Easter Sunday Massacre ay nananatiling isa sa pinakamatinding kaso ng pagpatay sa sariling pamilya sa kasaysayan ng Amerika. Ano sa tingin mo ang tunay na dahilan sa likod ng kaso? Sa palagay mo ba ay nararapat si Rupert sa insanity plea o naniniwala ka na isa itong maingat na planong ginawa niya matapos ang matagal na pagtitiis sa mga pang-aabuso na kanyang naranasan sa kanyang buong buhay?
Ang mas mahalagang tanong ay, bilang isang tao o kaibigan o kapamilya, naging bukas ba tayo sa pakikinig? Nakita ba natin ang panawagan ng tulong bago pa ito naging huli na? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. At kung nais nyo namang mas mapalalim pa ang ating pag-unawa sa mga tunay na krimen at ang mga aral na maaari nating mapulot mula rito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa latest nating mga videos. Hanggang sa muli at mag-ingat at magmalasakit.